Napansin niyo ba na mula nang tumuntong tayo sa edad na 60, tila ba ang ating katawan ay laging may mga hindi nakakatuwang biro para sa atin? Halimbawa, gusto mo lang tumayo mula sa sofa na inupuan mo ng kalahating oras pero napagtanto mong kailangan mo munang gamitin ang dalawang kamay para mariing suportahan ang mga tuhod. Ikiling ang katawan pasulong huminga ng malalim para lang makumpleto na parang slow motion ang kilos na ito na noong bata pa tayo ay hindi man lang natin iniisip. O kaya naman ang hagdanan ay may parehong bilang pa rin ng mga baitang, ngunit ngayon bawat hakbang paakyat ay parang ang iyong mga binti ay pinuno ng basang buhangin sa kabigatan at ang tibok ng iyong puso at paghingal ay napakalakas na. Malinaw mo itong naririnig. Minsan kahit na naglalakad ka lang mula sa sala patungo sa kwarto habang may hawak na isang basong tubig, bigla na lang mangangatog ng malakas ang iyong mga paa at kailangan mong kumapit agad sa pader para muling maging matatag. Karamihan sa atin ay iisipin na ito ay normal na bahagi lang ng pagtanda, ngunit ang katotohanan ito ay hindi lamang isang normal na senyales ng pagtanda. Ito ay isang malinaw na maagang senyales medikal na may siyentipikong pangalan at lubos na maaaring pakialaman na tinatawag na sarcopenia o ang pagkawala ng kalamnan na nauugnay sa edad. Ang mas mahalaga, ang kondisyong ito ay kadalasang nangyayari ng tahimik. Hindi ito masakit tulad ng arthritis at wala itong malinaw na pagbabago sa itsura tulad ng edema. Maaaring hindi ka man lang makaramdam ng anumang kakaiba. Hanggang sa isang araw ay matuklasan mo na kailangan mo na ng tulong para makatayo mula sa isang upuan at sa panahong iyon, huli na ang lahat para pagsisihan. Ngunit mayroong isang napakagandang balita na maaaring magbigay sa atin muli ng pag-asa. Maraming siyentipikong pag-aaral ang nagpatunay na sa maraming pagkakataon ang mabilis na paghina ng lakas ng binti ay maaaring nag-uugat lamang sa isang tahimik ngunit malubhang kakulangan ng tatlong mahahalagang bitamina sa ating katawan. Hanggat sa tamang panahon at sa tamang paraan ay maibibigay natin sa ating katawan ang mga ideal na sustansiyang ito ng may katumpakan, magagawa nating epektibong tulungan ang ating mga binti na maibalik ang kanilang lakas, katatagan at sigla ng hindi kinakailangan ang high intensity na ehersisyo o mahal na pagpapagamot. Sa video na ito, lubusan naming ipapaliwanag ang tatlong pangunahing bitamina na dapat malaman ng bawat kaibigan na higit sa 60 taong gulang. Detalyado naming tatalakayin kung paano eksaktong nagdudulot ng panghihina, kabigatan at pagiging suwail ng ating mga binti ang kakulangan sa tatlong bitaminang ito at kung paano natin sila dapat gamitin ng ligtas at epektibo upang muling bigyan ng lakas ang ating mga binti at maibalik ang kumpiyansa sa mabilis na paglakad. Ito ay hindi walang basehang usapang pangkalusugan. Bawat punto na ibabahagi namin ngayon ay sinusuportahan ng masusing klinikal na pananaliksik, aktual na datos mula sa mga survey at dekada ng profesional na karanasan. Mangyaring siguraduhin panoorin ito ng buo dahil sa huling bahagi ng video, ipapakita ko rin sa inyo ang isang paraan ng pag-inom na hindi ginagamit ng karamihan ngunit nagpapahintulot sa mga bitaminang ito na magkaroon ng pinakamataas na epekto. Kailangan muna nating tapat na harapin ang isang katotohanan. Ang edad na 60 ay isang mahalagang yugto para sa mga pag-andar ng ating katawan. Ang ating mga buto ay nagsisimulang maging mas madaling mabali, ang bilis ng sirkulasyon ng dugo ay bumabagal dahil sa pagbaba ng pagkaelastiko ng mga daluyan ng dugo at ang mga kalamnan. Lalo na ang pinakamalaki at pinakamahalagang grupo ng kalamnan sa ating katawan, ang mga kalamnan sa binti, ay nagsisimulang manghina at lumiit sa bilis na mahirap mapansin ng ating mga mata. Hindi namamalayan ng karamihan na ang mga binti ang karaniwang unang bahagi ng ating katawan na nagpapakita ng mga sintomas ng pagtanda. Ito ang dahilan kung bakit ang mga simpleng pang-araw-araw na gawain tulad ng pagtayo mula sa isang mababang upuan, mabilis na pagtawid sa kalsada, o kahit na ang pagbuhat sa ating mga apo
ay nagsisimulang maging isang hamon. Ayon sa opisyal na datos na inilathala sa Journal of the American Geriatrics Society, kahit na ang isang malusog na matanda na may normal na dieta at pakiramdam na maayos, ay tahimik pa ring nawawalan ng hindi bababa sa 1% ng kanyang mass ng kalamnan sa binti bawat taon pagkatapos ng edad na 60. Ano ang ibig sabihin nito? Sa loob lamang ng 5 taon, maaari kang mawalan ng hanggang 15% ng iyong pangunahing lakas sa binti ng hindi mo namamalayan. Ang bilis na ito ay nakakagulat. Kaya bakit nangyayari ito? Bukod sa edad na isang salik na hindi natin mapipigilan, mayroong 3 pangunahing dahilan na maaari nating aktibong pakialaman. Ang una at pinakapangunahing dahilan ay ang kakulangan sa bitamina na dulot ng pagbaba ng kahusayan sa pagsipsip ng sustansiya. Ito ay isang pagbabagong pisyolohikal. Habang tayo ay tumatanda, natural na humihina ang pag-andar ng ating bituka at ang kahusayan sa pagsipsip ng sustansiya ay hindi na kasing ganda ng dati. Kasabay nito, nababawasan din ang acid na ginagawa ng tiyan. Ito ay tulad ng pagbaba ng produktibidad ng mga pabrika sa loob ng ating katawan na responsable sa pagtunaw at pagsipsip. Ito ay direktang nagdudulot sa mga sustansiyang tulad ng vitamina D at vitamina B12 na napakahalaga para sa nerve transmission at muscle contraction na kahit nakainin natin ay hindi ganap na nasisipsip at nagagamit ng katawan na nagre-resulta sa nakatagong pagkagutom. Ang ikalawang dahilan ay ang mahinang sirkulasyon ng dugo. Tulad ng mga tubo ng tubig sa isang lumang bahay na hindi lamang bumababa ang presyon sa katagalan, kundi pati na rin ang mga pader ng tubo ay kinakalawang at kumikipot. Habang tayo ay tumatanda, bumababa ang pagkaelastiko ng ating mga daluyan ng dugo at ang kakayahan ng puso na magbomba ng dugo ay medyo humihina. Dahil dito nababawasan ang daloy ng dugo patungo sa mga dulo ng ating mga braso at binti. Kapag ang mga kalamnan sa binti ay hindi nakakatanggap ng sapat na oxygen at sustansiya sa mahabang panahon para silang isang bukirin na hindi nadidiligan. Ang pinakadirektang resulta ay madaling makaramdam ng pagkapagod, ng maaga madalas na pulikatin at maramdaman ang bigat at panghihina. Ang ikatlong dahilan ay ang masamang siklo na dulot ng pagbaba ng pisikal na aktibidad. Dahil sa pakiramdam na hindi na gaanong magalaw ang mga binti, maraming matatanda ang hindi namamalayang binabawasan ang paglalakad, iniiwasan ang pag-akyat ng hagdan at lalo nang hindi nagsasagawa ng regular na ehersisyo. Ang hindi nila alam ang ating mga kalamnan ay mahigpit na sumusunod sa prinsipyong gamitin ito o mawawala ito. Kung mas kaunti ang aktibidad, mas mabilis naliliit ang mga kalamnan sa binti at mas hihina ang lakas. At kung mas mahina, mas ayaw mong kumilos na lumilikha ng isang pababang masamang siklo. Ang mas mahalaga, kahit na madalas kang aktibo, kung walang tamang nutrisyon bilang materyales sa pagtatayo para sa pagkumpuni at paglaki ng kalamnan, ang mga nasirang kalamnan ay hindi rin epektibong makakabawi. Ang magandang balita ay sa pamamagitan ng tumpak na suplementasyon ng 3 pinakamadalas na kulang na bitamina na tatalakayin natin, mayroong kang ganap na kakayahang sirain ang masamang siklong ito at muling matagpuan ang lakas at katatagan ng iyong mga binti sa maikling panahon. Ngayon, alamin natin ng detalyado ang unang bitamina na isa ring hindi gaanong binibigyan ng pansin ng karamihan sa mga matatanda, ang vitamina D3. Kung ang lakas ng ating mga binti ay isang natutulog na higante dahil sa kakulangan ng utos kung gayon, ang vitamina D3 ay parang pangunahing switch ng kuryente na gumigising sa higanteng ito. Alam nyo ba, ang papel ng vitamina D3 sa katawan ay higit pa sa isang ordinaryong vitamina. Sa pag-andar, mas katulad ito ng isang master hormone na kayang sabay-sabay na i-activate at i-coordinate ang ating nervous system, skeletal system at muscular system, ang 3 pangunahing departamento. Ngunit ang problema ay pagkatapos ng edad na 60,
ang kakayahan ng ating katawan na gumawa ng mahalagang sustansyang ito ay biglang bumabagsak. Dahil numinipis ang ating balat, ang kahusayan sa pag-synthesize ng vitamina D mula sa sikat ng araw ay lubhang nababawasan. Kasabay nito, bumabagal din ang kakayahan ng ating atay at bato na i-activate ang vitamina D para magamit ng katawan dahil sa kakulangan ng utos mula sa pangunahing switch na ito, ang iyong katawan ay nagsisimulang tahimik na isara ang ilang mahahalagang sistema. Ang pinakadirektang manifestasyon ay ang pagsisimula ng panghihina ng kalamnan, pakiramdam ng kabigatan sa mga binti at pagbagal ng kilos. At ang pinakanakakabahala ay dahil sa tila banayad na kakulangan ng vitamina D3 sa katawan, mas madali kang mawalan ng balanse na lubhang nagpapataas ng panganib ng mga sakunang pagkahulog. Bakit napakahalaga ng vitamina D3? Ang mga epekto nito ay marami. Ating alamin ng malaliman. Una, ang pinakakilalang epekto nito ay ang malakas na pagtataguyod ng pagsipsip ng calcium. Kung walang sapat na vitamina D3, kahit gaano karaming calcium ang inumin mo, ito ay dadaan lamang at hindi epektibong masisipsip at magagamit ng mga buto. Isipin mo ito na parang isang construction foreman na responsable sa mabisang paghahatid ng calcium ang materyales sa pagtatayo sa mga buto ang construction site. Ang matibay na buto ang pundasyon ng lakas ng ating mga binti. Ngunit ito ay simula pa lamang. Ang vitamina D3 ay direktang umaakto rin sa mga vitamin D receptors VDR sa ating mga selula ng kalamnan na tinitiyak na ang iyong mga muscle fiber ay maaaring kumontrata ng normal at malakas. Nakikilahok din ito sa pagtataguyod ng maayos na paghahatid ng mga signal ng nerbiyos na nagpapahintulot sa mga utos ng paggalaw mula sa utak na mabilis at tumpak na matanggap ng mga kalamnan sa binti. Ang pinakamahalaga epektibo nitong pinipigilan ang pagkasira ng protina ng kalamnan na tahimik na lumilitaw habang tumatanda, kaya pinipigilan nito ang pagliit at pagkasira ng kalamnan mula sa ugat. Kapag kulang ang D3 sa katawan, ang iyong katawan ay parang isang makinang kulang sa mahalagang utos at pampadulas. Ang bawat bahagi ay nagiging hindi maaasahan, mahina at mabagal sa pagtugon. Kaya paano mo malalaman kung posibleng kulang ka sa vitamina D3? Ang ilang karaniwang maagang sintomas ay kinabibilangan ng 1. Pakiramdam ng panghihina sa mga binti, lalo na kapag umaakyat ng hagdan o tumatayo mula sa isang mababang upuan na nangangailangan ng suporta ng kamay. R. Madaling mapagod pagkatapos tumayo o maglakad ng maikling panahon na nangangailangan ng paghinto para magpahinga. 3. Madalas na pulikatin ang mga binti o paa sa gabi na kadalasang nauugnay sa hindi maayos na metabolismo ng calcium. 4. Pakiramdam na humina ang balanse tulad ng pag-uga kapag lumiliko o pakiramdam na hindi matatag kapag naglalakad sa hindi patag na daan. Pananakit sa balakang tuhod o sakong na walang malinaw na dahilan, isang malalim na pananakit. 50. Sa aspetong mental, ang ilan ay maaaring makaranas ng bahagyang pagkabalisa, pagkamayamutin at hirap sa pagtulog sa gabi. Ang mga tila banayad na sintomas na ito ay maaaring maagang babala mula sa katawan dahil sa kakulangan ng vitamina D3, ngunit madalas nating napagkakamalang normal na bahagi ng pagtanda at binabalewala. Tungkol dito, ano ang sinasabi ng masusing siyentipikong pananaliksik? Ang mga mananaliksik sa University of Birmingham sa UK ay nagsagawa ng isang obserbasyonal na pag-aaral sa isang grupo ng mga matatanda na higit sa 65 taong gulang. Matapos uminom ang mga kalahok ng 800 international units IU ng vitamina D3 araw-araw, sa loob ng 5 magkakasunod na araw, ang lakas ng kanilang mga kalamnan sa binti ay tumaas ng nakakagulat na 19% sa karaniwan. Ano ang kahulugan ng numerong ito? Para sa isang matanda, maaaring ito ang pagkakaiba sa pagitan ng pagtayo mula sa inidoro ng mag-isa at nangangailangan ng tulong ng iba. Ipinakita naman sa isang pag-aaral sa China na ang mga matatandang umiinom ng suplemento ng D3 at nagsasagawa ng kaunting banayad na ehersisyo
ay nagkaroon ng napakalaking pagbuti sa kanilang lakas ng binti at balanse sa loob lamang ng ilang linggo. Natuklasan pa ng mga mananaliksik mula sa Harvard University Center for Aging Research na ang mga matatandang may mababang antas ng vitamina D3 sa katawan ay may 40% na mas mataas na posibilidad na mahulog o maospital. Dahil dito sa hinaharap, kumpara sa mga matatandang may normal na antas ng D3. Lahat ng ito ay naghahatid ng isang malinaw at hindi mapag-aalinlangan ng mensahe bukod sa pagprotekta sa iyong istruktura ng buto, direktang pinoprotektahan din ng vitamina D3 ang iyong kalayaan sa pagkilos, dignidad sa buhay at kaligtasan. Kaya para sa mga malulusog na individual na higit sa 60 taong gulang, ano ang inirekomendang dosis? Karaniwang inirekomenda ng mga eksperto sa medisina ang pag-inom ng 800 hanggang 1,000 international units IU araw-araw bilang pang-araw-araw na maintenance at pag-iwas. Para sa mga may kasaysayan ng pagkahulog o may malinaw na senyales ng kahinaan sa paglalakad, maaaring dagdagan ang araw-araw na pag-inom sa 1,500 hanggang 2,000 IU sa ilalim ng gabay ng doktor. Upang makamit ang pinakamahusay na epekto ng pagsipsip, dapat itong inumin sa umaga o hapon at siguraduhin pagkatapos kumain, mas mabuti pagkatapos ng isang pagkain na naglalaman ng malusog na taba tulad ng salmon, itlog o olive oil. Dahil ang D3 ay fat soluble at nangangailangan ng taba bilang carrier para epektibong masipsip. Sapat na ba ang pagkain lamang para madagdagan ito? Sa totoo lang, para sa mga matatanda, napakahirap. Tingnan natin ang datos, ang 100 gramo ng isda. Sa malalim na dagat tulad ng salmon, ay naglalaman ng humigit kumulang 500 IU ng vitamina D3. Ang isang buong pula ng itlog ay nagbibigay lamang ng halos 40 IU. Ang isang tasa ng gatas na pinatibay ng nutrisyon ay may halos 100 IU. Nangangahulugan ito na para makakuha ng 1,000 IU ng D3 araw-araw mula sa pagkain lamang. Kailangan mong kumain ng maraming isda sa malalim na dagat, ilang itlog at ilang tasa ng gatas araw-araw. Para sa karamihan ng mga tao, ito ay hindi praktikal batay sa kanilang mga gawi sa pagkain at kakayahan sa panunaw. Sa makatuwid sa ilalim ng payo ng doktor, ang pagpili ng isang dekalidad na suplemento ng vitamina D3 ay karaniwang mas mahusay at mas direktang pagpipilian. Ngayon, pag-usapan natin ang ikalawang mahalagang vitamina B12. Kung ang D3 ang pangunahing switch ng kuryente na nag-activate ng lakas ng binti, kung gayon, ang B12 ang linya ng komunikasyon ng nerbiyos na tinitiyak na ang utak ay maaring mag-utos sa mga binti nang may katumpakan. Alam ng marami sa atin na ang B12 ay isang bitamina para sa utak na tumutulong mapabuti ang memorya at enerhiya. Gayunpaman, ang hindi alam ng karamihan ay ang B12 ay may napakahalagang papel sa kahusayan ng komunikasyon sa pagitan ng ating utak at mga kalamnan, lalo na sa mga kalamnan sa binti. Tinutulungan tayo nitong mapanatili ang isang malusog na nervous system na nagbibigay daan para sa koordinadong paggalaw at mabilis na reaksyon. Kapag bumaba ang iyong antas ng B12, ang linya ng komunikasyon na ito sa pagitan ng utak at kalamnan ay magkakaroon ng interference, pagkaantala at paghina ng signal. At ang ating ibabang bahagi ng katawan, dahil sa pinakamahabang mga nerbiyos, ang karaniwang unang nagpapakita ng mga sintomas. Maaari kang makaranas ng mga sumusunod na napaka-espesipikong pakiramdam, hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pagkapaso, panuntusok o pamamanhid sa mga paa na parang nakasuot ng hindi nakikitang guwantes o medyas. Pakiramdam ng panghihina sa mga binti, lalo na pagkatapos ng mahabang pagtayo o paglalakad, na parang hindi sumusunod ang mga binti. Parang binting bulak na walang lakas. Hirap sa pagpapanatili ng balanse kahit sa patag na lupa. Laging may pakiramdam na umuuga at hindi matatag. Kailangang ibuka ang mga braso para tumulong sa balanse habang naglalakad.
Sa aspetong mental, ang ilan ay maaring makaranas din ng pagbabago ng mood, bahagyang depresyon, pagiging makakalimutin, at brain fog, pakiramdam na hindi malinaw ang pag-iisip. Ang mga sintomas na ito ay unti-unting lumilitaw, kaya maraming matatanda ang nagkakamali ring isipin na ito ay bahagi lamang ng kanilang pagtanda. Ngunit sa katunayan, lahat sila ay tipikal na babala ng kakulangan sa B12. Bakit mas madaling magkulang sa B12 ang mga matatanda? Pangunahin dahil sa dalawang dahilan. Una, hindi sapat na pagsipsip. Habang tumatanda, nababawasan ang acid sa tiyan at isang protina na tinatawag na intrinsic factor na ginagawa ng ating tiyan. Pareho itong kailangan para mailabas at masipsip ang B12 mula sa pagkain. Ikalawa, limitasyon sa dieta. Ang bitamina B12 ay halos matatagpuan lamang sa mga produktong hayop tulad ng karne, isda, itlog at mga produktong gatas. Kung ang iyong dieta ay mas nakatuon sa gulay o kung nabawasan mo ang pagkain ng karne dahil sa mga problema sa panunaw o ngipin, napakadaling magkulang sa B12, ano ang pinagkakasunduan ng siyentipikong pananaliksik dito? Maraming pag-aaral ang nagpatunay na ang kakulangan sa B12 ay may malaking negatibong epekto sa kakayahang kumilos ng mga matatanda. Ipinakita sa isang pangmatagalang pag-aaral ng Oxford University sa UK na ang mga matatandang may mababang antas ng B12 sa katawan ay may mas mabagal na bilis ng paglalakad, mas mahinang balanse at higit sa 2 beses na mas mataas ang posibilidad na mahulog sa susunod na taon kumpara sa mga matatandang may normal na antas ng B12. Kaya paano eksaktong gumagana ang vitamina B12 sa katawan? Ang pangunahing tungkulin nito ay bilang isang coenzyme na kasangkot sa pagtataguyod ng synthesis at pagkumpuni ng myelin sheath na bumabalot sa ating mga nerve fiber. Maaari mong isipin ang isang nerbiyos bilang isang kable ng kuryente at ang myelin sheath ang plastic na balot na nagsisilbing insulasyon at proteksyon. Tanging kapag buo ang balot na ito, ang mga signal ng nerbiyos ay maaaring maipadala ng mabilis tumpak at walang pagkawala tulad ng fiber optics. Kapag kulang ka sa B12, ang insulation layer na ito ay numinipis o nasisira pa nga. Ang mga utos mula sa utak ay nagkakaroon ng leakage o short circuit habang ipinapadala. Dahil dito, mali ang pagkaintindi o naantala ang pagtanggap ng utos ng mga kalamnan. Kaya ang iyong mga binti ay nagsisimulang maramdaman na nawawala ng koneksyon at hindi na sumusunod sa utos. Para sa mga taong higit sa 6 taong gulang, ang pag-inom ng 500 hanggang 1 micrograms mcg ng suplemento ng vitamina B12 araw-araw ay ligtas at epektibo. Sa pagpili ng uri, inirekomenda ang pagpili ng anyong methylcobalamin dahil ito ang aktibong anyo ng B12. Hindi na kailangan pang i-convert ng iyong katawan at maaari itong gamitin kaagad. Para sa mga matatandang may mababang kakayahan sa pagsipsip at pag-convert, lalo silang makikinabang dito. Ngayon, ibubunyag na natin ang huling bitamina sa makapangyarihang kombinasyong ito, vitamina B1 o thiamine. Kung ang D3 ang nagbukas ng switch ng lakas ng kalamnan at ang B12 ang nagkonekta sa mga linya ng utos nito, kung gayon kung walang B1 ang iyong mga kalamnan, ay parang isang malakas na makina na hindi napunuan ng gasolina, hindi makakakuha ng tunay na enerhiya at tibay. Ang vitamina B1 ay ang pangunahing energy conversion officer ng ating katawan. Ang pangunahing papel nito ay tulungan tayong gawing ATP, ang direktang magagamit na pera ng enerhiya ng mga selula, ang pagkain kinakain natin, lalo na ang mga carbohydrate tulad ng kanin at noodles. Bawat kilos ng ating katawan, bawat paghinga, bawat pag-urong ng kalamnan ay pinapagana ng ATP. Dahil ang mga binti ang pinakamalaki at pinakamalakas na grupo ng kalamnan sa ating katawan, sila rin ang pinakamalaking kumukonsumo ng enerhiya na nangangailangan ng patuloy na supply ng ATP. Kapag mababa ang iyong antas ng vitamina B1, ang proseso ng pag-convert ng enerhiya ay nahahadlangan. Tulad ng isang planta ng kuryente na kulang sa supply ng gasolina, ang iyong mga kalamnan ay makakaramdam ng kabigatan at sobrang pagod at ang kakayahang makabawi mula sa anumang aktibidad
kahit na paglalakad lang ay magiging napakahina. Ano ang mga maagang sintomas ng posibleng kakulangan sa vitamina B11? Kahit na kaunti lang ang ginawang aktibidad tulad ng gawaing bahay, ang mga binti ay nakakaramdam ng hindi pangkaraniwang panghihina o sobrang pagod. R. Madaling pulikatin ang mga kalamnan lalo na sa mga paa o binti na may kaugnayan sa problema sa metabolismo ng enerhiya. 3. Pakiramdam na hinihila ang mga binti habang naglalakad, mabigat at hirap humakbang na parang hindi mo sariling mga binti. 4. Pag-akyat ng ilang baitang ng hagdan ay nagdudulot na ng mabilis na paghinga at pagbilis ng tibok ng puso. 5. Sa aspetong mental, ang ilan ay maaaring makaranas ng kawalan ng sigla, kawalan ng gana, at sa pangkalahatan ay kakulangan ng motibasyon para mag-ehersisyo. Lahat ng ito ay tipikal na senyales ng pagbagal ng metabolismo ng enerhiya sa kalamnan. Bakit madaling magkulang sa B1 ang mga matatanda? Bukod sa pagbaba ng kakayahan sa pagsipsip, ang ilang karaniwang gamot tulad ng mga diuretic para sa alta presyon o sakit sa puso ay nagdudulot ng malaking pagkawala ng vitamina B1 sa pamamagitan ng ihi. Bukod pa rito, kahit na ang katamtamang pang-araw-araw na pag-inom ng alak ay malubhang nakakahadlang sa pagsipsip ng vitamina B1 ng mga matatanda. Para sa mga matatandang may sintomas ng pagkapagod at panghihina ng binti, karaniwang inirekomenda ng mga doktor ang pag-inom ng 50 hanggang 100 mg mg ng suplemento araw-araw para makamit ang therapeutic effect. Ang magandang balita ay dahil ang vitamina B1 ay water-soluble, anumang sobra ay ligtas na nailalabas ng katawan sa pamamagitan ng ihi. Sa makatuwid, itinuturing itong isa sa pinakaligtas na suplemento para sa mga matatanda. Kaya paano natin dapat pagsamahin ang tatlong bitaminang ito para makuha ang pinakamahusay na resulta? Ang susi sa sagot ay nasa timing at synergy upang bumuo sila ng isang mahusay na daloy ng trabaho sa loob ng katawan. Narito ang isang simple at madaling sundin na pang-araw-araw na plano sa pag-inom na inihanda ko para sa lahat. Pagkatapos ng almusal, inumin ka agad ang vitamina D3 at vitamina B1 pagkatapos ng iyong almusal. Dahil kailangan ng D3 ang taba para tumulong sa pagsipsip, mas mabuti kung ang almusal ay may kasamang pagkain tulad ng yogurt, itlog o kaunting avocado. Ang B1 naman ay ang iyong panggatong sa araw, kaya ang pag-inom nito sa umaga ay sumusuporta sa antas ng iyong enerhiya sa buong araw na nagbibigay sa iyo ng mas maraming sigla. Sa tanghalian o pagkatapos ng tanghalian, inumin ang vitamina B12. Dahil ang B12 ay mayroon ding epekto sa pagpapataas ng enerhiya at pagiging alerto. Kung masyadong gabi na itong ininom, maaaring makaapekto ito sa tulog ng ilang tao. Ang pag-inom nito sa tanghali ay tamang-tama para labanan ang pagod sa hapon at tulungan kang mapanatili ang kalinawan ng isip sa hapon. Sa pamamagitan ng simpleng kombinasyong ito, ang iyong katawan ay makakatanggap ng tamang dami, ng tamang sustansiya, sa tamang oras na nagpapahintulot sa tatlong bitaminang ito na magtulungan tulad ng isang mahusay na gumaganang koponan na may malinaw na mga tungkulin na sama-samang nagbabantay sa lakas at sigla ng iyong mga binti. Sa wakas, bigyan natin muli ng diin ang mga payo sa kaligtasan sa pag-inom ng bitamina. Una, huwag dagdagan ang dosis ng mag-isa. Mahigpit na sundin ang rekomendasyon o ang payo ng iyong doktor. Dahil lamang ang isang bagay ay natural, ay hindi nangangahulugang mas marami ay mas mabuti. Ikalawa, kung mayroon kang sakit sa bato o atay, siguraduhin kumonsulta muna sa iyong doktor bago uminom ng anumang suplemento dahil ang mga organong ito ang responsable sa pag-metabolize at pag-alis ng labis na bitamina. Ikatlo, ang regular na pagsusuri sa antas sa dugo ay ang pinakamahusay na paraan upang matiyak na ligtas at epektibo ang iyong suplementasyon ng bitamina. Karaniwan, ang isang simpleng pagsusuri sa dugo tuwing 6 hanggang 12 buwan ay magbibigay sa iyo at sa iyong doktor ng kapayapaan ng isip. Sige, balikan natin ang pinakamahalagang nilalaman ngayon. Kung kamakailan lamang ay nararamdaman mong mabigat o mahina ang iyong mga binti, tandaan na ito ay malamang na hindi lamang dahil sa edad. Malamang na ito ay
dahil sa kakulangan ng lakas mula sa tatlong kabayo na bitamina, D3, B12 at B1. Nalaman na natin kung paano pinalalakas ng bitamina D3 ang iyong mga buto at kalamnan tulad ng isang pangunahing switch ng kuryente. Kung paano pinapabuti ng bitamina B12 ang iyong balanse at koordinasyon tulad ng isang linya ng komunikasyon ng nerbiyos. At kung paano pinupunan ng bitamina B1 ang iyong enerhiya at tibay tulad ng gasolina ng makina. Ang tatlong pangunahing bitaminang ito ay nagtutulungan upang bumuo ng isang napakalakas na kombinasyon na maaring epektibong tumulong sa iyong muling matagpuan ang lakas, kumpiyansa at kalayaan sa pagkilos na nagbibigay daan sa iyong lumabas ng bahay ng may kumpiyansa at tamasahin ang buhay. Ngunit ang sikreto dito ay kailangan mong gawin ang unang hakbang. Maging ito man ay pagkonsulta sa iyong doktor o pag-inom ng unang tableta ng bitamina pagkatapos ng almusal, bawat aksyon ay mas mahusay kaysa sa walang katapusang paghihintay. Gusto kong marinig ang inyong mga saloobin at karanasan. Nasubukan niyo na ba ang alinman sa mga bitaminang ito dati? Napansin niyo ba ang anumang pagbabago sa inyong enerhiya, lakas o balanse? Mangyaring ibahagi ang inyong mga kwento at pananaw sa section ng komento sa ibaba. Habang mas marami tayong natututunan sa isa't isa, mas lalo tayong lalakas ng sama-sama. Salamat sa panonood. Alagaan ninyo ang inyong katawan. Muling bigyan ng enerhiya ang inyong mga binti. At magpatuloy sa paglakad ng may matatag na hakbang. Kung sa tingin ninyo ay nakatulong sa inyo ang video na ito, huwag magatubiling mag-like para ipakita ang inyong suporta at mangyaring ibahagi ito sa mga nakatatanda na inyong pinapahalagahan at minamahal. Kung nais ninyong patuloy na makatanggap ng mas marami pang ganitong mga payong pangkalusugan na may siyentipikong basihan, makatwiran, praktikal at tunay na makapagpapabago ng buhay. Mangyaring mag-subscribe sa aming channel ang Siglang Ginto. Magkita-kita tayo sa susunod na video.